sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Trade and Industry o DTI, 100% masaya kaugnay ng pakikibahagi ng LGU sa trade fair sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Naragsagan di Department of Trade and Industry Ilocos Norte a 100% ang nagipagpasent ng dito pulagit may sa ngaili kendwa syudad para iti partuan ti Kailokan Trade Fair iti Robinsons Mall iti Elite San Nicolas. Segon kini Miss Maricor Racela iti dita Ilocos Norte. Umabot iti siya mapulagit 8 nga MSMEs ti pakatagupan ana imbitaran di dito pulagit 3 nga LGUs para iti Nassau a Trade Fair. Gagan ti trade fair may tandudo dagiti lokal ang produkto kapagbugudan a pinartuat ti tunggal MSME nang runakit may laklako dagito itindero a pagilian agraman iti balas itaw. May nagdiretoy kuna ni Assistant Regional Director Grace La Pastura iti TTI Region 1 nga itultuloy laeng iti panang suporta ti ahensya gapotado dagiti nakapila at tulong para kadagiti MSMEs. Inadmitir ni ART La Pastura nga dapay laeng dagiti sumagmamano nga agrekrecubre manipod iti epekto ti COVID-19 pandemic. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani, ang naulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Pamahalaang panlalawigan ng La Union nagsagawa ng tax caravan, nagpaalala sa mga residente para sa mas maagang pagbayad ng buwis. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Di panay ka gumaan namang papigsa kadagiti ganwat may papan iti real property tax collection iti La Union nang isayang ka ti dua nagindan a tax caravan para iti umunakin may kadua distrito ti probinsya ti Provincial Treasury Office agraman ti Office of the Provincial Assessor. Binisita dagiti kaming ti PDO ken OPAS iti tunggal munisipyo tapno idukoran ken paregtaan dagiti umili nga agbayad ti real property tax da iti umno at tiyempo. Impalagip ti grupo dagiti tax regulation ken dakkel nga kam ti tunggal residente iti panakapaduras dagiti programa ken serbisyo ditoy probinsya. Panggap ti aktibidad mga ipakamo ka dagiti umili dagiti programa ti buwis ken dagiti diskwento mabalindang osaran no agbayad da iti nasakbay. Mangitokon ti gobyerno provincial ti 20% diskwento kadagiti real property tax owners akaya da bayadan ti buwis da nasaksakbay para iti sumaro na tawen manipod Nobyembre hingga Disyembre 31. Bayta may 10% diskwento kadagiti agbayad ti uneg ti schedule manipod Enero 1 hingga Marso 31 ti sumaro na tawen. Agtalinad da natedker ti gobyerno provincial iti panagkumit namang pasaya ti panangaramid na iti epesyente ken dalawag a panagkolekta ti buwis tapno mapasaya ti panangipay kadagiti programa ken serbisyo na renta para kadagiti umili. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. 15 local government units sa Eastern Samar pasado sa 2022 Child-Friendly Local Governance Audit ng Department of the Interior and Local Government. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Pasado ang 15 nga local government unit LGU ha Eastern Samar han 2022 Child-Friendly Local Governance Audit CFLGA i Department of Interior and Local Government DILG. Nahibaruan han Radyo Pilipinas sa DILG Eastern Samar ha 23 nga LGU ha probinsya 15 hini ang CFLGA passers. Ini ang mga munisipalidad ni General MacArthur, Canavid, Hernani, Sulat, Lawaan, Salcedo, Borongan City, Taft, Maydolong, Kinab
Respondan, Llorente, Arteche, Balanghiga, Hipapad ug Giwan. Sa 68 nga LGU habugos nga rehiyon 8 natagan hanasabi nga pasidungog. Ha impormasyon han DILG ang 2022 CFLG assessment iginbase han 2021 nga performance. Ang CFLGA inagtikang han tuig 2014 ngan kada tuig nagkakamayada assessment hid ginbubuhat hit LGU bahin hit implementasyon hit child-friendly policies, mga programa, proyekto ug serbisyo. Kasumpahini gindengan ang pag-anunsya ang resulta han DILG nga bulan hit Nobyembre kundiin ginsisilibrar it National Children's Month habisa hit Republic Act number 10661 o ang National Children's Month Act. Tikang Radyo Pilipinas, Borongan, inihipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, Department of Labor and Employment Region 8, kinilala bilang first runner-up sa 2023 Kabuhayan Awards. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel Bugnos. Ang Department of Labor and Employment Regional Office 8 mo'y nakadaog isip first runner-up sa 2023 Search for Best Dolly Assisted Livelihood Project ubos sa individual category. Ang street food vending project ni Melfo Vitor nga tagalungsod sa Sugod Southern Leyte ang migawas nga mananaog ug giila atol sa awarding ceremony nga gipaygayon natong Nobyembre 14 tuig 2023 sa Sikia Hotel sa Parañaque City. Si Vitor isip national winner nakadawat og ganti nga salapi nga 40,000 pesos o ga plaque of recognition. Si Dole Secretary Benvenido Laguesma kauban si Undersecretary Benjo Santos sa Benavides mao'y mitambong sa awards night nga gitambong ang usab sa mga delegado gikan sa nagalain-laing rehiyon. Ang mga regional awardees alang sa lain-lain nga mga kategorya gidayeg usab atol sa kalihukan. Para sa Rehiyon 8, ang mga mosunod mao ang mga awardees nga nakadawatog og plaque of recognition. Melfo Vitor para sa street food vending individual category, Datag Farmers Association White Fattening Group category, Salvacion Yepes Best Performing Tupad Focal, Meldy Manzanabe Best Performing DILP Focal ug ang LGU MacArthur sa probinsya sa Leyte isip Best Co-Partner in DILP Implementation. Nakadawat usab ang Dole 8 o pag-ila sa bilinhong kontribusyon sa malampusong pagpatuman sa Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program sa Eastern Visayas. Ang bag-o nga OIC Regional Director nga si Attorney Dax Villaruel mao'y nangulo sa Dole 8 team sa pagtambong sa mahinungdanon nga okasyon. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel, mula dyan sa Sogod. At yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Suportado ng TESDA Bukidnon ang pagdiriwang ng National Rice Awareness Month o NRAM na may temang Be Rice-Sponsible. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Gipakita sa TESDA Bukidnon Cluster ang ilang suporta sa National Rice Awareness Month nga dunay temang Be Responsible. Ang matag usa dunay bahin nga buhaton pinaagi sa panagtapok sa ilang sabayang tanghalian pag-uwi pa lamang. Ang sabayang tanghalian usa ka testamento sa pagsalig sa TESDA Bukidnon sa pagsiugda sa kaybalo sa agrikultura ug padayon ilabi na sa pagtutok sa kamahinungdanon sa bugas sa agrikultura ug ekonomiya sa mga Pilipino ug usab pagpasalamat sa kahago sa mga mag-uuma ug dugang pa ang kalihukan dili lamang nagsilbi nga plataporma alang sa pag-uswag sa kultura apan usa-usab sa oportunidad sa edukasyon aron ipasiugda ang kadena sa kantidad sa produksyon sa bugas gikan sa pagtikad hangtod sa pagkonsumo. Dugang pa ang sabayang tanghalian nagpalambo sa pagbati sa komunidad sa mga kawani sa TESDA Bukidnon ug pag-awag usab sa pagtinabangay ug pagsiugda alang sa kahibalo sa agrikultura ug malungtaron nga gawi. Kan dinhi sa
Cagayan de Oro City, kini si Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tessa. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Mga preschooler mula sa 3 bayan sa probinsya ng Zamboanga del Norte nakatanggap ng libreng sapatos mula sa SM Store sa pamamagitan ng Pamahalaang Panlalawigan at UNICEF. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Sa 3,592 ka mga preschoolers nga nagumikan sa tulo ka lungsod sa Zamboanga del Norte ang nakadawat og libre nga mga sapatos isip donasyon sa SM Store. Kining inisyatiba nagmalampuson pinaagi sa kagamhanang probinsyal sa Zamboanga del Norte ug sa United Nations Children's Fund o UNICEF. Naa sa 1,092 ka mga bata ang nakadawat og sapatos nga nagumikan sa lungsod sa Siayan, 1,375 gikan sa Leon de Postigo ug 1,135 gikan usab sa lungsod sa Godod. Kani nga aktibidad isip usa ka pagpakita sa commitment sa gobyerno ug sa SM Store aron makahatag og tabang sa mga pobre ug nanginahanglan nga mga bata. Dako usab ang pagpasalamat sa mga Municipal Social Welfare and Development Officers nga ning tungha sa aktibidad tungod kay kini dakong tabang sa mga bata sa mutna sa ilang pag-eskwela. Nalipay usab ang mga ginikanan sa mga bata kay matud pa nila ang ilang gamiton unta para pagpalit og sapatos sa mga bata kay maggamit nila sa pagpamalit sa ubang mga panginahanglanon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Bless Eboyan mula dyan sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, mga nangangailangang kooperatiba sa probinsya ng Lanao del Norte. Ano yan? Nakatanggap ng libreng bigas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Ang mga nanginahanglan nga kooperatiba sa probinsya sa Lanao del Norte bago lang nakadawat og libreng bugas gikan sa ilang lokal na pagamhanan ubos sa Provincial Cooperative Office o PCO Lanao del Norte. Ang mga nakadawat na lakip sa napulo ka mga kooperatiba nga bago lang apektado sa mga natural nga kalamidad sa ilang tagsa-tagsa nga mga dapit sa milabay nga mga bulan karong tuiga. Si Minda Rihes, ang Provincial Cooperative Officer sa probinsya, mao'y nangulo sa nasangpit nga distribusyon ngadto sa pipila ka mga kooperatiba gikan sa lungsod sa Tubod, Lala, Sultan Naga di Mapuro ug Kapatagan. Kini nga mga programa nalakip sa mga nag-unang programa naghihisgutan sa lokal na kagamhanan ubos sa pagpangulo sa ilang maayong gobernador nga si Governor Imelda Anguing D. Gibranza di Mapuro. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.